Pinuna ng isang motoring journalist ang naging aksyon ng mga otoridad sa traffic violation ng anak ni James Deakin. Sagot naman ng Department of Transportation, patas ang kanilang proseso. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga. Sad development for Philippine motoring. Yan ang sentiment ni veteran motoring journalist at Vice Editor-in-Chief Vernon Sarne sa hindi pa rin natatapos na traffic violation issue ng anak ni James Deakin. Marami na ang nasabi at may kani-kanyang opinyon na rin ng publiko ukol dito. Sa kanyang online article, sinabi ni Sarne na hindi na dapat na isa publiko pa ang isang ordinary traffic violation. Tapos na raw ito ngayon at hindi na nanganak ng iba pang mga issue kung nasettle ito privately. Sa naunang interview ni Sarne sa BNC Mobility, sinabi niyang ang pinakamabigat na issue rito ay ang madaming unregistered vehicle sa daan. Kabilang na ang test unit na gamit ng anak ni Deakin nang mahuli. Pero kahit ito ang mas mahalagang pag-usapan, natuon ang lahat sa number of days para isettle ang traffic fine. Ang rant ni Deakin, dapat daw ay 15 working days at hindi 15 calendar days. Kasunod niyan, naglabas ang DOTR ng memorandum na bukod sa adjustment, bawal na rin ang pag-confiscate sa physical driver's license at ang pagkilala ng enforcers sa e-driver's license. Pero para kay Sarne, mas pinadali lamang ng adjustment ang buhay ng mga traffic violator at mistulang, quote, tiklop sa influencers ang ahensya. Hiningi namin ng reaksyon ni Transport Acting Chief Giovanni Lopez ukol dito. The circular that we issued does not affect at all the pending case of the son of Mr. James Deakin. Tuloy pa rin po ang kaso ng pagdinig ng kaso ng anak ni Mr. James Deakin. Ito po nilabas namin ang pulisiyang ito para po sa lahat ng motorista. Iba raw ang usapan kung ang pulisiyang inilabas nila ay magreresulta sa pag-aabsuelto sa kaso nila Deakin. Dagdag ni Secretary Lopez, tinutugunan ng ahensya ang mga puna, mapa-influential figure man o ordinaryong netizen. Gaya ng mga reklamo tungkol sa sirang palikuran at mainit na opisina at waiting areas sa attached agencies nito. Patas po ang pagtingin namin sa whether it's influential or ordinary netizen who commented. Basta po ang tingin namin tama po yung punto nila at mayroong pamamaraan po sa amin sa gobyerno, sa DOTR na lalo, na baguhin ng pulisiya para po sa nakakarami, kundi man para po sa lahat. Claim ni Sarne na may sindikato sa loob ng LTO, Secretary Lopez says he'll look into it, and if there is, he will break it. Inamin niya na matagal na ang issue ng corruption at fixers sa ahensya. At sa ngayon, unti-unti nang inaayos ng LTO ang bad image nito through digitalization na makakabawas ng human intervention at deception. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.